58 million pesos na sapatos, 116 million na kotse, at isang mouthguard na sa sobrang mahal, pwede ka nang bumili ng bahay at lupa. Hindi ito joke. Ito ang mundo ng mga NBA superstars. Kapag sobra na sa pera, di na alam kung saan paggagastusin. Samantalang ang iba, nagtitiis sa butas na brief. Gago! Ito ang mga kakaibang bagay na pinagkakagastusan ng mga NBA players na mababaliw ka sa mga presyo. Si LaMelo Ball, sa sobrang laki ng ginastos niya para sa isang bagay, itinago niya ito sa kanyang tatay. Nangyari ito taong 2020 bago pa man siya pumirma sa NBA. Pinuntahan niya si AP the Jeweler para magpagawa ng 14 karat white gold BBS honeycomb diamond grill. Bago pa man makapasok sa NBA, gumastos na agad si LaMelo ng $40,000 o nasa 2.3 million pesos para sa isang ice grill sa ngipin. At syempre, pinagmalaki niya ito sa internet para malaman ng buong mundo. Clueless ang tatay ni LaMelo sa binili niya, pero nalaman na lang ni Labar ang paggastos ni Melo nang ma-interview siya sa TV. Hindi tayo kunwento nang nag-i-interview ang tungkol sa purchase ni LaMelo. Pero sabi ni LaMelo, matanda na siya, kaya pwede na niyang bilhin ang gusto niya at hindi niya umano ginastos ang NBA money para dito. Bago pa pumasok sa NBA si LaMelo, gumastos na siya ng $200,000 para sa Lambo o nasa 11.2 million pesos. $40,000 para sa grill sa ngipin at diamond chain para sa aso niya. Grabe, di ba? Pati aso, geng-geng. Minsan parang gusto ko na lang maging aso. Sana all. After naman manalo ni LeBron James ng kanyang ika-4 na championship taong 2020, gusto niyang magsaya pero hindi ito makapag-celebrate dahil sa pandemic. Walang parade, walang party, literal na bawal lumabas. Bawal lumabas, oh bawal lumabas. Kilala si LeBron na hari sa court at gusto niyang siyang bida. Hindi ito makatiis ng walang eksena, kaya sa loob ng 2 buwang lockdown sa bahay, napagtanto niyang magandang paraan para i-celebrate ang kanyang ring. Hanggang sa naisip niya ang kanyang ultimate reward. Isang Porsche 918 Spider na isa sa mga pinakamabilis na sasakyan sa buong mundo. Pero ang problema, tinigil na ng Porsche ang paggawa ng kotse na ito at lahat ng models ay nabenta na. Kaya't kahit may pera si LeBron, hindi siya basta makakabili nito. At dahil ito ang fastest accelerating car in the world, walang owner ang gustong ibenta ang Porsche nila. Kaya kailangan ni LeBron suhulan ng sino man para ipagbili ang kotse sa kanya. Ang presyo lang talaga ng Porsche na ito ay $845,000 o humigit kumulang 49 million pesos. Pero dahil gusto talaga ito ni LeBron, binayaran niya ito ng $2.2 million o nasa 127 million pesos. Parang bumili ka na ng 2 kotse para sa isang Porsche. Kaya kung siya ang hari ng court, ngayon siya na rin ang hari ng daan. Sana all. Sabi nga ng iba, mahirap kumita ng pera pero minsan sapat na yung malapit ka sa mga tamang tao, kagaya na lang ni James Harden. Benito, my friend! Hindi ito. Dahil sa 26th birthday ni Lil Baby, dumating si Harden na may dala at hindi lang ito basta-basta regalo. Isang Prada bag na worth $300,000 o 17.4 million pesos at hindi lang yan. Puno ito ng cash na nagkakahalaga ng $100,000 o 5.8 million. At meron pang Richard Mille watch worth $200,000 o nasa 11.6 million pesos. Mapapasana all ka na lang talaga. Sana magkaroon ako ng kaibigang ganyan. Anong kailangan kong gawin? Sana all. Si PJ Tucker ay hindi lang kilalang NBA player kundi ang pinakamatinding sneaker collector sa liga. So sobrang dami ng sapatos na ito ay hindi na kumakasya sa bahay niya. Kaya nagpagawa na si Tucker ng sariling bahay para lang sa mga sapatos niya. Grabe, yung iba nga walang bahay para sa tao. Siya may bahay para sa sapatos. Lang pares ba meron siya? Ayon mismo sa kanya, nasa humigit kumulang 1,000 pairs. At syempre kapag paborito niya ang isang model, doble o triple pang meron siya.
Kapag may NBA game naman, nagdadala siya ng napakalaking bag na puno ng sapatos. Tipong akala mo luggage ng buong team pero sa kanya lang pala lahat. Isa para sa warm-up, isa para sa first half, isa para sa second half, at baka may OT pa, just in case. Ang pinakamahal sa kanyang koleksyon ay ang Back to the Future Air Mags na nagkakahalaga ng humigit kumulang $36,000 o 2 million pesos ang isang pares. Ganda nun ah. Parang kay Lebron. Tangina yung sa akin, pamana. Sa kabuuan, tinatayang mahigit $1 million o nasa 58 million na ang nagastos ni PJ Tucker para lang sa kanyang sneaker collection. Hindi daw addiction, passion lang daw. Very expensive na passion. Alam mo ba kung bakit tinatawag si John Wall na NBA Santa Claus? Ito'y dahil sobrang generous niya, lalo na pagdating sa pagbibigay ng mamahaling regalo. At noong 2017, talagang pinatunayan niya ito ilang buwan bago magpasko. Ang taon na ito ay isa sa mga best season ng karir ni Wall. Kaya binigyan siya ng Wizards ng panibagong kontrata na nagkakahalaga ng $171 million o kung sa pera natin ay nasa 9.9 billion. Kung ganyan naman karami ang pera mo, pwede ka na talagang mag full-time Santa Claus. Malaki ang utang na loob ni Wall sa kanyang teammates at alam niyang hindi niya makukuha ang ganitong kontrata kung wala ang tulong nila. Kaya sa loob ng ilang buwan, naglibot siya sa mga jeweler para maghanap ng perfect surprise. Yung tipong kahit milyonaryo ka na, mapapangiti ka pa rin. Kaya ang ginawa niya, bumili siya ng gold at diamond Rolex watches para sa buong team. Bawat isa, worth over $40,000 o nasa 2.3 million pesos. Isipin niyo yon mga boss. Mahigit 15 players sa isang team. Kaya't nasa $600,000 o 34.8 million pesos ang nagastos niya sa loob lang ng isang araw. Isang araw na shopping, buong team naka-Rolex. Yan ang Christmas spirit sa NBA. Wow naman! Wow! Wow! Pero kapag sobra-sobra na ang pera at kulang sa preno, dito na talaga nagkakaproblema. Si Ja Morant ay tila medyo sumobra sa pagka-reckless sa paggastos ng milyon niya. Dahil kahit anong sasakyan ang magustuhan niya, binibili niya agad. May Scat Pack, may Aston Martin Vantage at may brand new Ferrari Roma pa. At syempre, kapag ganyan ang garahe mo, automatic na yan. Laging may mga tropang gustong manghiram at magpasikat na akala mo kanila yung kotse. Kaya noong 23rd birthday ni Ja, naging generous siya at ipinahiram niya sa mga tropa ang isang espesyal na sasakyan. Ang isang Rolls Royce Cullinan na may presyong $400,000 o nasa humigit kumulang 23 million pesos. Doon na nilaspag ng mga tropa niya ang kotse. Ginamit na parang wala nang bukas. Parang rental car na overdue na. Kinabukasan, nagulat si Ja sa estado ng kanyang sasakyan. Halatang parang mga baliw magmaneho ang tropa niya. Pagpasok niya sa garahe, bungad agad ang eksena. Puro ito gasgas at nakalaylay na ang buong front bumper ng Rolls Royce. Siyempre, nabanggayan. Pero kung akala mong nagalit siya, nope, dahil later that day, nag-tweet si Ja at sinabing okay lang. Smooth pa rin ang lahat. Bakit? Kasi may backup daw siyang Rolls Royce. Binili niya mismo para sa ganitong klaseng pagkakataon. Grabe, ibang level ang pera ni Ja Morant. Tipong nabangga lang ang kotse, may kapalit agad. Kung ako yan, di na ako magpapahiram. Tapos ikaw pang sasabihan ng mga tropa mo na binago ka na ng pera. Aray ko! May habit si Steph Curry ng pagmuya ng kanyang mouth guard habang nasa laro. Kaya ang resulta, lagi itong nasisira. Okay lang yan. Marami naman siyang pampagawa. Pero alam mo bang ang mga mouth guard niyang ito ay hindi lang basta-basta dahil umaabot sa tens of thousands of dollars ang halaga nito. Oo, pangipin lang yan. Pero presyong kotse. Noong 2018 NBA Finals, winilis ng Golden State Warriors ang Cavaliers sa 4 na laro. Sa Game 4, nagtala si Steph ng 37 points, nanalo rin ang team 108-85 at muling naging champion. Pero ang mas memorable, hindi lang ang trophy,
kundi ang mouth guard. Pagkatapos ng game, habang nagpe-present ng trophy sa mid-court, may isang fan na sumisigaw at humihingi ng game-worn mouth guard ni Steph. Kaya't hinanap ni Curry ang fan at nang makita niya ito ay binato niya ang mouth guard dito. Galing diretso sa bibig. Bonus na lang kung may laway pa. Nakuha ng fan ang special edition Under Armour Stephen Curry exclusive mouth guard. Ano kaya ang amoy nun? Parang may naamoy ako hindi maganda. Taong 2016 may isang game-worn Steph Curry mouth guard na nabenta ng $3,200. Pero itong finals mouthpiece umaabot ng $25,000 o halos 1.4 million para sa isang mouth guard. Pwede nang ibenta yan kay Boss Toyo. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.